Praise the Lord. Thank you for the presence of God in this place. Hallelujah. Where there are people who seek the Lord, where there are people who truly worship God, He manifests Himself. Amen. Hallelujah. And His purpose for the church is to show His glory. Kaya pag nandito ka, talagang mararanasan mo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So let us pray. Father, we just wanted to thank you, O God, of your mighty presence in this room. Thank you, O God, na ibinilang mo kami, Panginoon, sa iyong tahanan, O God. We thank you, O God, that the gates of Hades shall not prevail against your church. And through your church, O God, we will experience, O God, the manifold wisdom that you have promised, O God, the mystery that had been hidden through the ages, O God. Therefore, let the spiritual understanding be opened in Jesus' name. Let wisdom, O God, be manifested right now. Let the heart of understanding, O God, be opened. Ikaw lamang, Panginoon, ang makakapagbukas, Panginoon, ng kaunawaan, Panginoon, ng iyong mga anak, O God. So we ask for your anointing, O God, hallelujah, to be in this room, to break the yoke of bondage in Jesus' name. That your people, O God, are the people of victory. These are the people, O God, who will display, O God, your glory all over the earth. Because this is your purpose, O God, to cover the earth as the waters cover the sea by your glory in Jesus' name. So we thank you, O God, for your power. We thank you of your presence manifesting in this room. And that person who is listening online today, we pray that your power will reach that person in the name of Jesus, because we believe, O God, that this is the day that you have made, and we rejoice and be glad in it. In the mighty name of Jesus, we rejoice and pray. Amen. Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. I'm very excited dahil itong taon na to, binigyan na naman tayo ng Panginoon ng panibago. Hallelujah, na kailangan na tayong church ay maranasan natin. Kasi may pangako ang Panginoon na talagang ang kanyang church before the coming of Christ, hallelujah, in the millennium, ay talagang maranasan natin yung kanyang grace, maranasan natin ang kanyang glory. Kaya hindi ka nang nandito para umupo ka, para yung mga sarili mong mga desire sa puso mo ay sagutin ni Lord. No, He wants you to experience the manifold wisdom of God that had been hidden through the ages. Yung mga dakilang mga bagay na plinano ng Panginoon para sa kanyang church, para sa kanyang eklesiya, na kinakailangan ikaw mismo ang makaranas pati ng iyong pamilya na iyong nire-represent. Kaya nga, hallelujah, itong explore ay napakalaki itong salita ng Panginoon. Napakalaki na naisiparanas ng Panginoon para sa atin, na hindi yung akala ng marami, I will explore yung maraming mga nasyon, pupuntahan ko yung maraming nasyon. No, it is spiritual. Na ito ay maranasan mo spiritually, dahil the spiritual things are hidden sa mga tao na hindi na nakakakilala sa Panginoon. Yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon, hindi nila alam kung ano ang sinasabi ng Diyos. Pero ikaw, na tinubos ng Panginoon, hallelujah, ibinilang na sa kanyang kingdom, you are now in the kingdom of God, kailangan maranasan mo yung mga promises, yung mga secret ng Panginoon na kinakailangan niyang iparanas sa kanyang mga tinubos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan maranasan mo, kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. So the word of the Lord today is found in Ephesians chapter 3, verse 8 hanggang 13. But of course, ang salita ng Panginoon ay ibinigay sa atin sa Luke chapter 5, verse 4, which is to launch into the deep. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, ready ka bang mag-explore? Hallelujah. Pag naririnig mo yung salitang explore, talagang napakalaki nito, kapatid. And in Ephesians chapter 3, verse 8 to 13, kailangan makinig po kayo kasi mabilis po ang ating word ngayong araw na to. Hallelujah. Sabi dito ni Paul, "To me am less than the least of all the saints, this grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ." Sabihin mo, unsearchable. Unsearchable. Anong ibig sabihin ng unsearchable? Yung hindi mo pa nakikita na kayamanan ni Kristo sa spiritual na larangan na ninanais niya na iparanas sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya. Kasi kaya hindi ito yung panahon na mag-give up, hindi ito yung panahon na manghina, hindi ito yung panahon na umalis ka sa presensya ng Panginoon. Ito yung panahon na kailangan manatili ka at kinakailangan na talagang kumapit
lumapit ka sa ating Panginoon. You know, the Lord is always present. Even if you are in your darkest times, the Lord is always there. May pangako ang salita ng Panginoon na, I am the Lord, the Shama, the Lord that is always there. Ibig sabihin, dumaan ka man sa apoy, dumaan ka man sa darkness, God is always there with you. Amen. Di ba napakagandang pangako ng Panginoon? Yun na nga lang na pinagdadaanan mo, dinalikuran ka ng tao, nireject ka ng tao, nilaglag ka ng tao, but the Lord is always there. He's always there with you. Hindi ka niya pinababayaan. Kaya there's no reason for you to be sad. Ang dapat na isipin mo ngayong kapanahunan na ito, maraming mga unsearchable riches ni Lord, hallelujah, na nais niyang iparanas sa'yo. Kaya buksan mo ang iyong mga mata. Hindi ka lamang nakatingin ngayon diyan sa laman ng wallet mo. Hindi ka nakatingin dun sa sitwasyon mo, sa employer mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, sa anak mo. Ngayon ang kapanahunan na nakatingin ka kay Kristo. Amen. Na hindi kung saan-saan nakatingin na may mga offer dito, may mga offer dyan. I remember, hallelujah, one of the teachings that talagang blessed na blessed ako sa aming pag-aaral within the week. Imagine, nag-aral kami na gusto kong sumagot, kaya lang wala akong boses. Sabi ko, Lord, wala akong boses. Talagang pinagpahinga ako ng Panginoon. But there's one thing, and alam naman natin lahat, not every opportunity na nakikita mo, akala mo ay opportunity ay para sa'yo. Hindi lahat ng mga bagay na magaganda at in-offer sa'yo ay para sa'yo. Kailangan i-explore mo. Alamin mo kung ito ba ay para sa'yo na ibinigay ng Panginoon o kaya ito yung fake opportunity na ibinigay ng kaaway na mawala ka sa presensya ng Panginoon, mawala ka sa kalooban ng Panginoon at mapunta ka sa darkness. Diba si Adam? Hallelujah. Sinabi sa kanya ng Panginoon, do not eat of this fruit of the tree. Pero si Eve, may opportunity. Mayroong ibinigay sa kanyang katanungan ang kaaway. Totoo ba? Sabi niya kay Eve, sabi ng kaaway. Kasi ang kaaway, he is cunning. Mayroon siyang gustong gawin na mga bagay na talagang ililinlangin kanya para ikaw ay mawala sa presensya ng Panginoon. So, tinanong niya si Eva. Sabi niya, totoo ba? Yan ba talaga ang sinabi ng Panginoon? Kasi nakatingin sila dun sa fruit. Oo nga, no? Why? Because man in nature is sinful. Yes. Amen. May bagay sa buhay mo na kung hindi ka araw-araw na nakasurrender sa Panginoon, hindi ka araw-araw na nagkikarry ng cross ng Panginoon, kung hindi ka araw-araw na talagang nagsurrender sa kalooban ng Panginoon, tinitignan ka ng kaaway na maari ba niyang itouch yung part ng sin na yun sa buhay mo, na talagang every man is given ng freedom to choose. At alam ng kaaway kung ano yung kahinaan mo. Amen? Even when He created Adam, nandun na yung pagpipili. Na dahil ang pagmamahal, hindi siya puwersahan. Kinakailangan na you decided na kailangan na buong puso kang magmahal sa Diyos. So, nung sinabi sa kanila ng kaaway na, at ginawa na talaga ni Eva, talagang nawala sila doon sa plano ng Panginoon sa kanila. Kaya nagkaroon na ng kinakailangan ng talagang mag-effort ka na magbungkal ng lupa. Di ba nakalagay lahat doon? Pero ibinigay muli sa atin ang ating Panginoong Hesukristo na ma-restore. Hallelujah, yung distorted na image na nilinlang, na kinuha ng kaaway sa atin. Kaya minsan, pabalik-balik ka. Merong katanungan ka, mahal kaya ako ni Lord? May plano kaya siya sa buhay ko? Di ba pabalik-balik ka minsan? Kasi ang nais ng kaaway, mag-doubt ka doon sa kalooban ng Panginoon at kung sino ka. Tapos, magpe-present naman siya ng opportunity sa buhay mo. Yung oportunidad na tingin mo ay talagang opportunity, pero fake opportunity pa yan. Kaya na-scam ka at nawala ka uli sa kalooban ng Panginoon. Every day, you must surrender unto the Lord and carry the cross of Christ. Nung nanalangin ka kagabi, pagising mo kinaumagahan, iba na naman yung battle mo, kapatid. Kaya dapat araw-araw kang nananalangin, araw-araw kang nag-flow in the Holy Spirit, nang sa gayon pag dumating ang kaaway, hindi ka niya manlinlang, hindi ka niya mabibigyan ng mga kasinungalingan sa iyong kaisipan. Amen? Kasi sabi nga niya dito, napakaganda, unsearchable riches. Ano bang ibig sabihin ng unsearchable? Yung hindi mo pa nakikita, yung hindi mo pa nararanasan
maranasan mga bagay na plinano ng Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na kailangang maranasan mo habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo. Buhay ka pa ba? Alingin mo nga sa katabi mo, buhay ka ba? Isip ka ba? Hallelujah! At ang sabi niya in verse 9, and to make all see, na lahat makakita, sabi niya, what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ. Nakatago ito, itong mga unsearchable riches, mga manifold na wisdom ng ating Panginoon, yung mga plinano niya para sa atin, na matatagpuan lamang natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung wala ka kay Jesus, wala ka sa Panginoong Hesukristo, hindi mo ito mararanasan. Tanungin mo nga sa katabi mo, na kay Jesus ka ba? Hallelujah. In verse 10, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places, according to the eternal purpose which they accomplished in Christ Jesus our Lord, in whom we have bold access with confidence through Him in faith. Meron tayong access dito sa mga unsearchable riches, mysteries ng Panginoon na nais niyang iparanas sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At sabi niya in verse 13, therefore I ask you, do not lose heart at my tribulation for you, which is for your glory. Huwag kayong panghinaan ng loob, sabi ni Paul. Nanghihina ba minsan ang kalooban mo? Amen. Normal lang yan kasi tao ka. Amen. May mga weakness na nararanasan pa ka, but go back. Kasi ginawa ka na ng Panginoon na, hallelujah, niredeem ka na niya. Do you know, mayroong tinatawag na, hallelujah, after na tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, now what? Diba? Nagtanong ka na ba? Na after na tinanggap mo si Jesus, born again ka na, now what? Ano nang mangyayari sa buhay mo? Diba? Nagtanong ka ba kay Lord? Yes. So kung ako yung na-born again na Lord, ano na ang susunod? Hindi naman na na-born again ka na walang gagawin si Lord sa'yo. Yan lang ang umpisa, kapatid, na maranasan mo yung mga dakilang mga plano ng Panginoon para sa'yo. Ang pagiging born again mo, hallelujah, yung naipanganak kang muli sa Espiritu, dito umpisa pa lang na maranasan mo yung mga pangako ng Panginoon, yung mga plano ng Panginoon sa buhay mo. Hindi ka dapat titigil doon. Kaya dapat naghahanap ka rin ng church na yung kinabibilangan, kasi through the church, doon ipapakita ng Panginoon sa iyo, ipaparinig ng Panginoon sa iyo ang mga plano niya para yung faith mo ay ma-strengthen. Amen. Kailangan magkaroon ka ng tahanan kung saan ka inilagay ng Panginoon para doon mo marinig. Hallelujah. Kasi bawat isa sa atin, hallelujah, meron tayong pastol, dakilang pastol ang ating Panginoong Hesukristo. Pero nagtalaga siya ng mga pastol na mangangalaga sa iyo. Ano ba ang obligasyon nila sa buhay mo? May mga fivefold ministry na ibinigay ang Panginoon sa atin in Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Hallelujah! Kung ikaw ay kabilang sa kanyang simbahan, kabilang sa kanyang kaharian, pinili ka rin ng Panginoon kung saan kanya ilalagay para marinig mo ang mga plano ng Diyos sa buhay mo. Kinakailangan meron kang kinabibilangan na tahanan. Meron kang church. Alam mo ba ang church kung saan ka nabibilang? Amen. Amen. Dapat alam mo. Hindi dapat yung, dito yata ako. Maya-maya doon ka na naman sa kabila. At kung saan ka ilagay ng Diyos, mahalin mo ang church na kinabibilangan mo. Meron kang gagawin sa church kung saan ka nabibilang. Hallelujah. Sabi niya sa Ephesians 4:11 and 12, hallelujah. Sabi niya dito, and He Himself gave some to be apostles, prophets, evangelists, and some pastors and teachers. Anong gagawin nila? For the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. We go to 13. Sabi niya dito, till we all come to the unity of faith. Hallelujah. At sabi niya, and to the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Kaya importante na bawat Kristiyano mayroong pastol. Dahil kung wala, at wala kang mga teachers na magtuturo sa'yo,
Hallelujah. Paano mo malalaman? Paano mapaperfect yung pananampalataya mo? Kasi nung tinanggap mo si Kristo, baby ka pa lang. Amen. Hindi ka dapat manatiling baby sa kingdom ni Lord. Dahil ang isang baby, ang isang bata na hindi pa responsable, hindi pagkakatiwalaan ng Panginoon ng mga dakilang mga bagay, ng mga perlas. Imagine mo yung bata na naka-diaper, na nilagyan mo ng perlas, anong gagawin niya? Di ba? Hihilain niya, sisirain niya, dahil hindi pa niya alam kung gaano ito kahalaga. Ganyan din sa kingdom ni Lord. I remember yung pamangkin ko, gusto niyang mag-drive. Sabi niya, tita, gusto kong mag-drive, alam kong mag-drive. Sabi naman ng kapatid ko, hindi pwede, anak. Sabi niya, kasi wala yung papa mong magtuturo. Therefore, we need people to equip us. We need people to teach us. But let's go back. Hallelujah. What is explore? So the word of the Lord today is multifaceted exploration. Sabihin mo nga, multifaceted. Multifaceted. Ibig sabihin ng explore, kapatid, napakarami, napakalaki. Hallelujah. Napakadakila. Thank you, Jesus. Dakila, ibig sabihin marami. Sabihin mo nga marami. Amen. Hindi lang iisa ang gustong gawin ng Panginoon sa'yo, na maranasan mo yung kanyang kadakilaan, kundi talagang napakalaki ng pangarap ng Diyos para sa'yo. Multifaceted. Hallelujah. Ibig sabihin na multifaceted, hallelujah, yung napakalaki, manifold. Ibig sabihin napakarami. Yung handa ka ba sa napakaraming pagpapala ni Lord? Amen! Handa ka ba? Parang hindi ka naman handa. Okay, ngitian mo nga ng katabi mo at sabihin mo handang-handa. Amen. Sabihin mo handang-handa ka. Multifaceted. So in this season, do not settle for less. Huwag yung akala mo. Kasi minsan ang akala mo nakakasira. Di ba si Eva, nasira siya kasi totoo ba? Sabi ng kaaway sa kanya. Amen? Di ba? Kaya kinakailangan maging prayerful ka. Makinig ka ng maayos ngayong kapanahunan na ito. Because the promise of God is multifaceted. Amen. Marami. Dakila. Hindi lang iisa. Amen? Gusto mo ba ng marami? Hallelujah. Parang yung rays of the sun na napakarami. Because the glory of God is manifested in different realms. Meron kang healing, meron kang mga breakthroughs, meron kang mga miracles, promotions. Yung mga anak ninyong mga pinapanalangin nating magiging scholar, isa yun. Sa multifaceted na pangako ng Panginoon para sa atin. Hallelujah. Yung promotion mo, bigla kang pre-promote in the ministry. Kaakibat niyan, kapatid, is a blessing from God. Hallelujah. Palakpakan mo ang sarili mo. Hallelujah. Kayong ministry ipinagkatiwala ng Panginoon sa'yo, kaakibat niyan ay pagpapala ng Diyos para sa'yo. Of course, ang nais din gawin ng kaaway, napapansin ba ninyo, yung mga taong gustong mag-commit, dumadami ang kanilang mga trials. Hallelujah. Iba po yung temptation. Temptation is different from trial. Yes. Hallelujah. Yung temptation, although sometimes in the Bible ay ginagamit at the same time. But yung temptation, yung padala ng kaaway. Hallelujah. Sabi nga niya sa James, hindi ka natatempt kung wala ka nun. Amen. Diba? Kasi bawat isa meron yun eh. Hallelujah. Anong kailangan mong gawin? Every day you surrender to God. So that when that temptation comes, pag pinapakita sa'yo yung temptation, gustong gawin ng flesh, hallelujah, kaya lang dahil mas dakila at nag-surrender ka na sa Espiritu ng Diyos, hindi ka agad matitempt. Why? Kasi nakasurrender ka sa Diyos, you flow in the Spirit. Kahit anong present ka pa yan ng temptation, ng kasalanan sa'yo, kung ikaw ay nakaangkla sa Diyos, you will not go for it. Amen. Kahit yung inisip mo pa lang, lalong-lalo na talagang nakaangkla ka sa Panginoon and you honor God every day, hihingi ka ng kapatawaran, walang nakakakita sa'yo. Amen. Pero pag ikaw, hallelujah, yung foundation mo kay Kristo, kaya dapat everyday nagpe-pray ka. If you are not prayed up, sinusunod mo lang yung kagustuhan ng laman mo, kapatid.
kung anong ipresenta ng kaaway sa'yo, you always think it's opportunity. And you wouldn't think na nakakasira sa buhay mo. At maraming mga Kristiyano na wala sa landas, na wala sa plano ng Diyos kasi sinunod ang kanilang kalooban at hindi sinunod ang kalooban ni Kristo. Hindi lahat ng magaganda, hindi lahat ng gwapo na prinisenta para sa'yo, hindi lahat ng mayayaman ay para sa'yo. Hindi rin lahat ng nasa ministry ay para sa'yo, para asawahin mo. May kalooban si Lord. Amen. At kung ikaw ay hindi marunong makinig sa kalooban ni Lord, talagang mawawala ka. Maguguluhan ka sa buhay Kristiyano mo. Dapat everyday talagang nakasurrender ka, Lord, let your will be my will, God. Di ba si Jesus, meron siyang sariling will, He is God. Amen. Pero nung dumating siya dito sa lupa, He became a man just like us, tempted as we are, weak as we are, naranasan din niya yung mga pang-aalipusta, naranasan niyang magutom, lahat ng mga pasakit. Hindi mo nga naranasan yung naranasan niya na talagang hinampas-hampas para sa kasalanan ng iba. Hindi mo yung naranasan. He have a will. Meron siyang sariling will. He is God. Amen. Even He became a man, He is still God. Hallelujah. But He surrendered to the will of the Father. Dapat ganun din tayo, mga kapatid, na kahit gusto natin ang isang bagay kung hindi kalooban ng Panginoon, because we honor God and we prepare the plan of God for us, we surrender unto God because the plan of God is the best for us. Yes. Amen. Hallelujah. The manifold, the multifaceted, napakaraming gustong gawin ng Panginoon sa'yo. Therefore, hindi ka lang dapat nasa ankle deep, kailangan maging malalim ka sa iyong relasyon sa Panginoon. Why? Because when the Spirit will speak to you and move you, you will move according to what the Spirit will say. Because this, hallelujah, talagang na-bless ako sa aming lesson. The sail of the ship is moved by the wind of the Spirit. Hallelujah. The sail. Di ba? Hindi naman gagalaw itong bangkang ito kung walang hangin. But it is moved as it is directed by the wind. And the wind is the Spirit of the Lord moving us every day. Amen? Pag narinig mo si Lord na sasabihin niya sa'yo, go into this room, go into this open door, at lahat ng mga dapat mong gawin, tuturuan ka ng Diyos. Kung sinabi ng Panginoon na hindi mo naintindihan, hallelujah, sumunod ka lang sa Kanya. Amen. Lord, di ko naiintindihan, hindi naman siya yung dream ko. Mga ganon. Pero yun lang sinabi ni Lord Kasi kung anong sinabi ni Lord, maganda yun para sa Kanya. At nakikita niya ahead kaysa sa'yo. Ikaw hindi mo nakikita ahead. Si Lord, He can see it because He is omnipresent, all-knowing God, omniscient, all-powerful. Alam ni Lord ang hinaharap. So, kanino ka sasanggunin? Sa horoscope? No. Sa mga taong wala kay Kristo? No. Pumunta ka kay Kristo, tanungin mo siya, Lord, eto ba yung nais mo ngayong kapanahunan na ito? Kalabitin mo nga yung katabi mo at sabihin mo, okay ka pa ba? Okay ka pa ba? The multifaceted is the manifold blessing of the Lord. Hallelujah. Yung napakarami. Tanungin mo nga sa katabi mo kung gusto niya ng napakaraming karanasan kay Kristo. Hallelujah. Amen. Hindi lang spiritual. Because if you are rich spiritually, yung mga physical na blessing, it will just come. Hallelujah. Lahat ng kakailanganin mo, sabi ko nga hindi ko rin, yung tinatestify ni Bishop na hindi ko kayang bumili ng ganitong sapatos, sabi ni Bishop. Sabi ko, Lord, ako rin hindi ko kayang bumili ng Chanel na original. Kasi masigit kaysa sa sahod ko, but God can give it. Material lamang yun na bagay. Amen. How much more the spiritual things na nais niyang ibigay. Nung sabi niya kay Peter in Luke chapter 5, verse 4, cast your nets, launch into the deep. Parang, oo nga, no? Totoo naman na imposible Di ba? Kasi kakagaling mo lang. Di ba kakagaling lang ni Peter na nangisda hanggang umaga? Di ba nabasa ba natin? At sabi niya, Lord, galing na kami dun Di ba sabi ni Peter, nangisda na kami, galing na kami doon. Amen? Pero dahil sinabi mo. Amen. Sino dito ang kailangan ng kagalingan? Yes!
Sabi ni Lord, you are healed. Alam niyo, sabi ko this week, Father, magsasalita ako sa Sunday of your word. I need to stand there. I don't have to be absent, God. Kasi mayroon tayong responsibility na binigay ni Lord. Amen. Ang laking responsibility ng pastor, ng teacher, ng evangelist, ng prophet. Napakalaki, kapatid. And I hope you support as well your pastor in prayer. Hindi yung disobedient. You know, when you are disobedient to your pastor, you are disobedient to God. Why? Because it is God who appoints. Sabi niya kanina, He Himself gave some to be apostle, pastor, prophet, teacher, para pangalagaan ka, mag-mature ka in faith. Hallelujah. Para pagdating ni Kristo, amen, makita niya ang kanyang church na holy. There's no perfect church. Amen. Pero sinasanctify tayo ni Lord. Hallelujah. After na tayo ay naligtas, mayroong tinatawag na redemption, justification, nung tinubos ka ng Panginoon sa kanyang dugo. Hallelujah. Na ikaw ay hindi na makasalanan dahil tinanggap mo si Kristo. Hallelujah. Yung kasalanan mo binayaran na ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Pero may tinatawag na sanctification bago ang glorification. Sanctification of the church. Sanctification of the believer. Ibig sabihin, the perfecting of the saints. Trabaho ng pastol, ng teacher na i-perfect ang mga saints para pag dumating si Kristo during the rapture, the church, the bride of Christ will be holy at hindi ka mapag-iwanan, kapatid. Amen? Do you believe that Jesus will come again? Amen. Pero bago siya dumating dito sa lupa for 1,000 years, darating muna siya to take, hallelujah, those who believe in Him, ang kanyang church. Habang pinag-aaralan namin, sabi ko nga, if the Holy Spirit will never be during the time of tribulation, anong mangyayari sa mga napag-iwanan during the rapture? Kasi, the Holy Spirit, wala na yung kanyang restraining power. Kasi ang nagmamanifest na, yung nagmarka ng 666 sa'yo. Kaya during the time of tribulation, talagang napakahirap. Huwag mong i-desire na mapag-iwanan dahil ikaw ay pasaway. Amen? Kung pasaway ka at hindi mo sinusunod ang kalooban ng Panginoon when He comes during the rapture, mapag-iiwanan ka, it will be a terrible time. Why? Because that time when Jesus will come to catch the church into the clouds, into the air, to meet Him into the air, yung mga taliwas sa kalooban ng Panginoon ay mapag-iiwanan. Imagine a life without the Holy Spirit. Imagine a life without the guidance of God. 3.5 years. Ang hirap nun, isang araw lang na walang guidance ang Panginoon. Ang hirap. Kaya habang we are sanctified as a church, amen, pagdesisyonan mo, kapatid, na umalis ka sa kasalanan. Dahil ang kasalanan, sabi niya in Isaiah chapter 59, have hidden the face of God to you. Ang Diyos ba? Hindi ba siya Diyos? Dakila siya eh. Di ba dakila si Lord? Amen. Amen. Pero bakit hindi niya minsan naririnig ang ating mga panalangin? Because of sin. Sabi niya in Isaiah chapter 59 verse 1, behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nor His ear heavy, that it cannot hear. Verse 2, but your iniquities have separated you from God, and your sins have hidden His face from you. Alam niyo mga kapatid, we are called the bride of Christ. Ikaw ba ay nobya ni Jesus? Tanungin mo nga ang katabi mo, ikaw ba ay nobya ni Jesus? Ikaw ba ay bride? Hallelujah. The church of the Lord is the bride of Christ. Hallelujah. Na, di ba yung kinakasal, nakasuot siya ng puti, na nagmamarcha papunta doon para kanyang i-welcome, para harapin yung nobyo. Amen. And we are the bride of Christ. We are being perfected so that when He comes in glory, matagpuan niya tayong holy and sanctified church. Every day. Amen. Kailangan may pagdidesisyon ka. Meron kang choices na kailangan gawin na ikaw ay nakatalaga kay Kristo. Maraming mga temptation, mga kapatid, para magkasala. Siguro iniisip mo,
One time lang naman to, Lord. Pero yung one time, it costs you a lot. Amen. Maaring masayang lahat ng mga bagay sa buhay mo. There are many people who are gifted in the ministry. It's not about all the gift. It's about obedience and your love for God. Para ano ba't gifted ka? Magaling ka sa lahat ng bagay. Matalino ka sa lahat ng bagay. Pero kung ang buhay mo naman ay hindi na sanctified at holy sa Panginoon, sa tingin mo ba katanggap-tanggap ang iyong pag-worship sa ating Panginoon? The Lord is saying in His Word, hallelujah, that the Father is looking for true worshipers who worship Him in spirit and in truth. Why is He looking? Dahil kung may totoong pag-worship sa Panginoon, pagsamba sa Diyos, He will pour out His glory. Amen? Kaya dapat ang puso natin araw-araw ay malinis sa harapan ng Panginoon. Kung ikaw ay nagkasala, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, God is faithful and just to forgive if you confess your sin. Amen? Amen? Hallelujah? Minsan ayaw nating makinig kasi ayaw nating ipakawalan yung mga bagay na gustong-gusto natin, ini-enjoy natin. Enjoy now, pay later. Diba? Ganun ang kasalanan. Amen. Enjoy now, pay later. It is better to be burned in the altar of the Lord than to burn in hell. Amen. Amen. Burn as a sacrifice, a pleasing sacrifice in the altar of the Lord than being burned there in hell. Alam mo ba, pagbabasahin mo yung hell, talagang nakakatakot. Tapos eternal ka na nandun. Eternity is now. Because we are in Jesus. Jesus is the eternity. Diba? He is the eternal Son of God. So when you are in Jesus, the life in heaven, sinasapumuhay mo rin. Diba? Kaya yung mga miracles, mga provisions ni Lord na hindi mo inaakala, binibigay niya sa'yo. Because nag-enter ka na in the kingdom of God. Therefore, all na pangangailangan mo na kailangan mo sa pamumuhay ko dito na ikaw ay nabubuhay bilang anak ni Kristo, lahat binibigay niya sa'yo. Kayong mga anak niyo is scholar. Why? Because you belong in the kingdom of God. Amen. Hallelujah. Pinagpala 6 times na sumakay ng eroplano. Amen. Yun yung mga blessings. Nakabilang ka na anak ng Panginoon. Pero meron kang kailangan gawin, kapatid, para maranasan mo yung manifold, multifaceted blessing, exploration. Diba, yung karagatan natin, Tagalogin ko na lang kasi baka mamaya kung ano. Yung karagatan natin, napakayaman. Mga corals, mga isda, mga tuna. Ang tuna natin, i-export po sa Japan. Meron pa tayong oil doon. Sa atin yun na binigay ni Lord. At maraming mga bansa ang nag-i-explore. Iba-ibang bansa. In South China, even in China. Why? Kasi mayaman yun na lugar. Amen. Ini-explore nila. Nasaan yung oil na nakatago? Nasaan yung mga isda na laging pumupunta? Kaya ayaw nilang papuntahin ang mga Pilipino doon. Kasi mayaman yung lugar na yun. Same as true. Hallelujah. Sa ating mga Kristiyano, mayaman ka kay Kristo. Amen. And you need to explore the multifaceted, the manifold blessing that the Lord have prepared for you. Amen? Huwag yung kung ano na lang yung prinsip na ng kaaway. Okay na ako kasi tamad ka. Ayaw mong mag-search. Amen? You want comfort. Kasi you don't want to get out of, you want that comfort zone. Comfort zone is wala ka ng effort. Amen? Yung parang hindi ka na magsisik, that's comfort zone. Kasi baka pag lumabas ka sa comfort zone, mararanasan mo yung lupa, mararanasan mo lahat ng mga parte ng mga buhay. That's part of life. Amen. Do not be scared because you are in Christ. Yes. If you are in Christ, there's no reason to be scared. Yes. Amen. Hallelujah. When you are scared every day, 365 days in a year, mayroong words si Lord about fear. Amen. 365 na mababasa mo every day. In 1 year, yung pangako ni Lord na huwag kang matakot. Why? Because the Lord is always with you. Kalapitin mo nga yung katabi mo, huwag kang matakot. Hallelujah, is always with you. Amen. Thank you, Jesus. Do not be scared. May mga bagay na pinagdidesisyonan ka na hindi mo alam ang gagawin mo. Ako, napakarami yung ganon.
Lord, what shall I do in the ministry? Amen. My prayer to the Lord, hallelujah. Lord, I wanted to present a church to you holy and blameless. Amen. That's my prayer to God. Why? Because this is His church. Amen. Ito yung panalangin ko sa Panginoon na kung ako man, Lord, ang pinili mo na mag-lead sa mga anak mo, Lord, I wanted everyone to be presented to you holy and blameless. Yung karapat dapat, Panginoon, na makita mo, Panginoon, na holy, sanctified ang buhay. Kaya nga, habang nabubuhay ka, marami kang mga trials sa buhay mo eh. Kasi minsan din, hinahayaan ng Panginoon para ikaw ay mahasa. Kasi baka nasa kumunoy ka pa. Di ba yung maduming gold? Hindi naman dinidisplay yan sa Chowsang-sang. Alam niyo yung mamahaling na tindahan ng alahas. Pagkahukay dun sa bundok, nilagay doon, di-display. 1 million, may bibili kaya? Di ba wala? Lilinisan mo na yun. Lililukin para ilagay sa mga kamay at ilagay sa mga tainga. Ganyan ka rin, kapatid. Amen. Madumi ka, noong natagpuan ka ni Lord out of the miry clay, pero may process na nililinis ka ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita so that you can experience the multifaceted blessings of the Lord. Ini-imagine ko nga yung feeling ni Peter nung nakita na niya na galing na kami doon eh. Diba? Siguro sabi ni Peter, Lord, talagang totoo kasi yung salita. Buti na lang sinunod ka. Kasi kung hindi uuwi akong walang ibibigay sa aking asawa, siguro sabi ni Peter, tayo napakarami ng mga hinanda ng Panginoon. Marami ka bang panalangin? Amen! Napuno ba ang papel mo? Yes! Hallelujah. Ano yung unang-una? Dapat yung first part is spiritual. Yes. Amen. The anointing, yung relationship mo kay Lord. Hallelujah. And then next is yung physical, and the next yung financial aspect, relational. Kaya puno. Ang yung minsan, titignan mo yung papel mo, wala kang maisulat. Kasi hindi mo alam yung mga plano ni Lord. Pero pag excited ka, ang dami mong maisusulat. Amen? Kaya mga utang madaling bayaran yan ni Lord. Manatili ka lang sa Kanya. Amen? Manatili ka lang sa Kanya, makakabayad ka rin ng mga utang. Pero next time, huwag ka nang uutang. Amen? Because your testimony should be a miracle from God, hindi utang. Amen? Hindi mo mararanasan yung kaparaanan ng Panginoon kapag inuunahan mo siya. Amen? Kaya, ipanalangin mo na, Lord, hindi na po ako uutang. Bigyan mo ako ng wisdom kung paano ko mabayaran lahat ng mga bagay, ng mga project ko, Lord. Hallelujah. Multifaceted. It's time for us to explore. Hallelujah. But explore is spiritual. We go deeper unto the Lord every day. Go into prayer. Go into the Word. Nagsasalita ba ang Diyos? Yes. Amen. How? How is God speaking to you every day? Amen. Through the Word of God. Amen. Sabi niya in 2 Timothy 3:16. Hallelujah. Kaya pag bagong-bago pa yung Bible mo, at hindi pa na-open, hallelujah. Ibig sabihin, tapos hindi pa namamarkahan. Wala pang mga ballpen, mga ganon. Hallelujah. Cellphone is different. It's true, I'm not kidding. Cellphone is different. Merong sister dito noon, sabi niya, hallelujah. Pag pumunta ka sa bundok, dala-dala mo yung cellphone mo. Tapos walang saksakan sa bundok. Nung nalobat yung cellphone mo, hindi ka na makakabasa ng Bible. Sabi niya, Scripture. 2 Timothy 3:16. Sabi po dito, hallelujah, all Scripture. Sabihin mo nga all. All is given is given by inspiration. by inspiration. Sinong nagbigay? Si Lord. So every day, God speaks to you. Diba? Because God is a relational God. He wants to talk to you every day. Gusto niyang kausapin ka. Sino ba naman ang nobyo na ayaw kausapin ang kanyang nobya? Amen. Hindi siya totoo kung gano'n. Amen?
Hallelujah. Pero si Lord greater kaysa sa mga physical na mga nobyo. He's God. If He looked for Eve and Adam in the garden at hinanap niya sila nung nagkasala sila, hinahanap sila ni Lord. It's not because He doesn't know what they did. He already know na nagkasala sila. Amen? He just wanted them to acknowledge that they have sinned. Makinig kayo mga kapatid. Hallelujah. Dahil hindi po biro-biro ngayon ang kapanahunan, pag kinuha ang buhay mo ngayong araw na ito at hindi ka seryoso sa iyong relasyon sa Panginoon, I don't think that you will go to heaven. Amen? Hallelujah. Kailangan ang kaligtasan mo ay talagang tinetreasure mo siya and you live each day. Hallelujah. We do not know our life when it will end. Hindi natin alam kung kailan. Tama ba? Di ba everyday nananalangin ka ng kalakasan kasi ninanais mo pang makasama ang mga mahal mo sa buhay? Amen? Iniisip mo pa yung anak mo, yung mga magulang mo na kung mawala ka, amen, baka mahirapan sila kasi ikaw yung nakakatulong sa kanila. Diba? Precious ang buhay. Amen? But daily, we have to be ready because we do not know. Kaya araw-araw, you live a holy life, blameless unto God. Kung nagkamali ka, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Amen? The fellowship might be affected. Hallelujah. Dahil kung nagkasala ka, na yung mga judgment mo sa buhay, yung mga pagdidesisyon mo, naapektuhan. Tama ba? Pag nabubuhay ka ng kasalanan na ikaw ay Kristiyano, yung pagdidesisyon mo ay may depekto. Amen. Kaya nagkakamali, maraming mga Kristiyanong nagkakamali because they live a defected life. Because they're living a sinful life. They're not serious in their walk in God. Amen. Matagal pa naman akong mamamatay, okay lang na magkasala ako. You do not know when. Amen. Hallelujah. Remember that rich man na may separation between Abraham, Lot, and the rich man? Hindi naman sila nasa pare-parehong hell. The other one is in hell. Them, sina Abraham, is nasa paradise. Pero nakikita nila kung anong nangyayaring paghihirap doon sa mayaman na yon. That rich man, of course, didn't know when he will die. Kasi para sa kanya, every day is celebration because he is rich. Hindi niya alam. Sabi nga ni Jesus nung hinalimbawan niya, hindi niya alam na yung kanyang buhay will be taken all of the sudden. Amen. Kaya magpakaseryoso na tayo mga kapatid. Huwag na tayong papetiks-petiks, sabi nga ni Bishop, na akala natin ang buhay Kristiyano ay pwede natin paglaruan. Hindi po. Hindi po natin paglaruan dapat ang buhay Kristiyano. Na kung may sinabi ang pastor mo, ikaw pa yung unang nang-iinsulto. Amen? If you do that, you insult God. In 2 Peter chapter, I believe in chapter 5, hallelujah, nakalagay po dito, 1 Peter chapter 5. Kaya dapat, kinakailangan, marunong tayong sumunod. Faith and obedience. Sabihin mo nga, faith and obedience. Faith and Hallelujah. Verse, thank you, Jesus. Hallelujah. Verse 5. 1 Peter 5:5. Anong sabi po dito? Likewise, you younger people, submit yourself to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility. For God resists the proud but gives grace to the humble. Kaya kung mapagmalaki ka, God resists. Imagine God resists, yun ang nalangin ka, pero meron kang proud heart, mapagmalaki. Sabi dito, God resists the proud, therefore always be humble. If you are being corrected, hallelujah, unang-una, magtanong ka, Lord, bakit? Bakit gano'n? Ano kayang sinasabi ni Pastor? Bakit niya ako kinokorek? Because it's the responsibility of the pastor na yung pagandahin, yung turuan ka ng kagandahan, maging holy ka. It is the power of the Holy Spirit to make you holy. Pero may binigyan ang Diyos para turuan ka. May mga magulang ka sa espiritual para ituwid yung mga pagkakamali mo at maglakad ka ng maayos. Kaya may mga ministry tayo. Dahil sa mga ministry din ito, hallelujah, binibigay mo yung para sa Panginoon, may mga correction. Sinasabi ng mga pastor, mga leaders na itinalaga sa inyo, dapat maaga tayo, dapat nagpipray tayo. Hallelujah. Why? Because
in the time of sanctification, before the coming of the Lord, ito yung time kung kailan tayo nagiging holy, blameless before God daily. Sabi nga sa salita ng Panginoon in Matthew chapter 5 verse 5. Anong nakalagay doon? Hallelujah. Do you want to experience God? Amen. Amen. Ano pong sabi niya dito? Hallelujah. It's about the Beatitudes na tinuro ni Jesus in the mount. Pumunta kami doon. Hallelujah. Matthew, I think 8. Matthew 5:8. Yes. Hallelujah. Matthew chapter 5 verse 8. Anong sabi doon? Amen. Nais mo bang maranasan si Lord? Do you want God to manifest in your life in this season? I need God so much in this season. Why? Dahil laganap po ang kasamaan dito sa mundo. Every day there's challenge in our lives. Amen? Daily, marami tayong mga pagsubok na nadadaanan, mga nakakaharap na mga kasamaan, but our heart should always be pure in front of God so that we can experience the glory of the Lord. Who wants to see God? Amen. Who wants to experience God? Amen. Dapat ikaw excited ka. Amen. In worship, you can experience God. Sabi ko nga kanina, hindi mo kailangan na napakagaling to worship God. You need a pure heart. Amen. Kasi dito nalulugod si Lord. Amen. Hindi dahil paliko-liko yung boses mo. Pag marinig mo yung kanta ng mga Hudyo, iba naman silang kumanta eh. Amen. But keep the word in your heart. Hallelujah. So that, paano ka ba maging holy, maging blameless, maranasan mo si Lord? Nagkakamali pa rin naman tayo. Tama ba? Marami pa rin tayong mga pagkakamali sa buhay, pero may pagtutulong ibinibigay ang Diyos. Ang kinakailangan, nagpapakumbaba tayo at hindi tayo nagmamalaki. Kasi sabi ni Lord, He resist. Anong ibig sabihin ng resist? No. Diba? Ganun ang resist. Lalapit ka tapos gaganunin ka. No. Diba? Ang sakit, no? Lalapitan ko si Sister Jen tapos sasabihin niya sa akin, no, don't come here. Tapos, Lord, bless me. I resist. Why? Because of proud heart. Amen? Always be humble in front of the Lord. Hallelujah. Humble in the sense that you obey. Humble in the sense that you admit kung meron kang mga pagkukulang o pagkakamali, humble yung puso mong tumanggap. Hallelujah. Remember, nasa time tayo ng sanctification, perfecting of the Lord, before His coming, anytime now. Kailan ba darating si Jesus? Nagbigay siya ng mga signs of His coming. There will be wars, there will be rumors of wars, there will be earthquakes, sabi niya doon. Yung mga, they will be disobedient to parents. Ano pa? Yung sa 2 Timothy, anong nakalagay doon? Kinakailangan na maging aware ka sa time. Redeem the time for the days are evil. Anong nangyayari? Sabi niya doon. Hallelujah. I believe in 1 Timothy chapter 3. Hallelujah, na nakalagay doon kung ano ang mangyayari. Hallelujah, na there will be people who are disobedient to their parents. Why? Because the love of many had grown cold. Naging yelo na yung kanilang pagmamahal. Hindi na marugdog ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Kaya yung pagmamahal nila sa kapwa nila ay hindi na rin ganun ka passionate. You know, your expression of loving people is a symbolism of your love for God. Amen? Kung paano mo mahalin ang kapwa mo at tanggapin ang kapwa mo ay katulad ng kung paano ni-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili sa'yo. It doesn't mean that you became just like a sinner or become just like them, but you love them as they are and expect that they too will change. Hallelujah! Kaya maaari mo rin mahalin ang ibang tao. Mahalin yung mga magulang mo kahit hindi sila perfecto. Alam mo, ang mga taong hindi nagmamahal sa kanilang mga magulang, they are cursed. Amen. Why? Because the commandment of the Lord, yung mga tao na dishonorable sa kanilang mga magulang, hallelujah, they are cursed. Hallelujah, because you disobey the commandment of the Lord na mayroong nakaakibat na blessing. And do you want to be blessed or cursed? Nakalagay po doon sa kanyang salita, honor your parents. Hallelujah, that it may be well with you, that you may live a long and satisfying life. Kahit mas matalino ka sa magulang mo, hindi sila perfecto,
Hallelujah, you still honor them as your parents. Why? They are the God-given authority over your life. Amen? Don't forget to support them. Na mag-abot ka man lang sa kanila mga kapatid. To honor them. Hallelujah, mahalin ang iyong mga magulang. Yung narinig ko ngayong testimony ng kapatiran kahapon, sabi ko, thank you Lord for her life. Hallelujah. Dahil talagang lumaki sila na ayaw ng tatay niya, nila mag-aral sila. Maybe he's scared na mapalayo sila sa kanya. But yung the way na he was so strict to them, pero yung pagmamahal ng ating kapatiran sa kanyang tatay, talagang in-honor niya yung kanyang tatay. That's why she's blessed. Amen. Pero pag ikaw ay disobedient, dishonorable sa iyong mga magulang, kapatid, lahat ng mga bagay sa buhay mo, hindi ka blessed. Napapansin niyo ba yun? Amen. Napapansin niyo na palasagot ka, yung iniinsulto mo yung magulang mo, and willful yung disobedience mo sa kanila, nararanasan mo sa buhay mo na parang walang patutunguhan yung mga panalangin mo kasi ayaw ni Lord ng disobedient. Amen? Amen. Hallelujah. Bakit napunta doon? Hallelujah. So God wants us to experience the multifaceted exploration. Marami kang hahanapin. Yung mga ginto, yung mga blessing ni Lord na nais niya na ipakita sa iyo na ikaw, nakaakma para sa iyo, nakatalaga para sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, nakatalaga para sa iyo. Na kinakailangan hanapin mo. Kinakailangan i-search mo siya para ipakita sa iyo ng Panginoon. Bigyan ka niya ng wisdom. Nais ng Panginoon na ang kanyang church ay makitang napakayaman. Why? Because the church will be displayed all over the world. Hallelujah! Nang mga anak talaga ng Panginoon ay pinagpapala. Kaya kandidato kang maging mayaman. Amen! Why? Because you are part of the church of God. Hallelujah! You are part of the kingdom of God. Imagine na anak ka ng Diyos na purdoy ka. Imagine na anak ng Diyos na lagi ka nalang umuutang. Anak ba yan ng Diyos? No. So that you can display, hallelujah, who your Father is. You can live who you are as sons and daughters of God. Sabi ko nung nagtitestify si Bishop na, sabi ko nung una, napanood ko siya online. Nakita ko yung kanyang sapatos. Sabi ko, ang ganda ng sapatos ni Bishop, pamahalin yung Lord, DKNY. Yung ganon. Pero nung nagtatestify na siya sa butuan, totoo naman yun, Lord. Sabi ko, imagine your money is only that amount every month. Ngayon talagang in-expect mo, but you live in faith, lahat ibibigay ng Panginoon sa'yo. Diba sabi ng salita ng Panginoon, do not worry about what you will wear. Amen. Tingnan mo nga yung sarili mo, butas-butas ba yung damit mo? Di ba hindi? Ang ganda-ganda nga. Pag-iisipin mo, hindi ka makakabili ng ganyang damit. Amen. Lalo na ngayong winter, ang lamig-lamig. Hallelujah. But God provided for you. Amen. Sa akin, biglang may nag-aabot. Hallelujah. Sabi ko lang kay Lord, Lord, I need something like this, Lord. Kasi pinunaan ko noon. Pastora, laging nagpipis, laging yun ang kanyang palda, sabi sa akin. This is true. Kasi favorite. Sabi ko naman kay Lord, okay Lord, provide for me. And God gives many things. But material things lang yun, kapatid. Amen? What about the spiritual? A life of peace? A life of, hallelujah, yung masaya ka everyday. Yung mga anak mo ay maayos ang kanilang mga buhay. Huwag kayong matakot kung hindi kayo sinusuportahan. Mayroon kayong husband. Listen. Amen. Sabi ni Lord, I am your husband. Ako ang magsusuporta sa'yo. Kaya kung ikaw ay nag-iisa, single mom, ang tumutulong sa'yo si Jesus. Amen. Kailangan mong gawin, go closer to God. Amen. Magsumbong ka sa Kanya, sabihin mo. Pero huwag ka mo namang sabihin, Lord, ganitong gawin mo sa Kanya, sana ganito yung negative na no. Amen. Lord, I need your provision. I need you, Lord, to speak to the heart of this person. And God can do it. Yung bagay na hindi mo nagagawa, si Lord ang gagawa para sa'yo. Amen. Nung mga bago kami dito sa church, lagi ko nga sinasabi, thank you Lord. Pastor Roy, Pastor Vicky, Pastor Dong, lahat ng mga naging pastor namin dito na every 2 weeks lang sila noon. Amen. Iba-iba kami ng mga naririnig. Pastor Anton, ang daming mga pupunta to prepare the church. Kasi walang nag-i-stay ng matagal. Pero, there was one word that I heard
Sabi ng isang pastor, di ko na naalala ang kanyang pangalan. Write what you desire and God will give it to you. But make sure na yung desire na yon ay para paglilingkuran si Lord. Amen? So I pray, sinulat ko, Lord, bigyan mo ako ng employer na, ayoko ng Chinese, Lord, kasi yung English ko, natutulad na rin sa kanila, Lord. Kaya yung employer ko na nagsa-sign language kami kasi iba yung kanilang language. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng Western, and then wala akong curfew. Meron akong sariling kwarto na malaki, hindi maliit. Meron akong sariling office table na lalagyan ko ng computer. Kasi parang nakita ko na ang gagawin ko sa church. God will give it to you for His glory. Amen? At sabi ko kay Lord, makakaawi ako anytime that I want. Hallelujah. Nakalimutan kong hingin yung sahod. Hallelujah. Kasi tuwang-tuwa na ako nun na maglingkod sa Panginoon, but I didn't know how. Nung nakita ko yung sarili ko na, sabi ko, bakit ako yung nag-breathe? Sabi ko, erase. Sabi ko sa isipan ko, erase, hindi ko yung pangarap mo yata yun eh. Pero yun pala, totoo pala, nagagamitin ako ng Panginoon in His kingdom, and thanks be to God. Who am I? I am the least, sabi nga ni Paul. And I'm also the least among the many pastors who are really, really good. Pag nandun kami sa pastoral, sabi ko, Lord, ang gagaling naman nila. Di ba, Sister Nemi? Amen. Kaya pumunta kayo ron. Yes. Amen. You will see people who live by faith with nothing, absolutely nothing. Na wala silang natatanggap na mga monthly na salary, but they can buy their own house. They can fly in a plane na wala naman silang sahod, but they live in faith. Amen? That's how it is in the kingdom of God. And God answered it. Nung sinagot ni Lord, sino ba ako para hindi siya paglingkuran? Marami po sa atin na nung sinagot ni Lord ang panalangin, kinalimutan na ang pangako kay Lord. Maraming nangangako na napapako. At ang sakit. Pero si Lord, even though you are unfaithful, He is still faithful to His promise. What can you promise the Lord? Just like Hannah in 1 Samuel chapter 1. Sabi niya doon, Lord, hallelujah, bigyan mo ako ng anak, sabi ni Hannah, kasi inaalipusta siya. At ibibigay ko siya sa iyo, Lord, na maglilingkod sa iyo, sabi ni Hannah. The Lord answered the vow in her heart. Amen. May vow, may pangako. Ibigay mo ito, Lord, paglilingkuran kita. Binigay ni Lord kay Hannah. Amen. Isang babae na inaalipusta dahil hindi nagkaanak. Sinasabi ng another wife ng kanyang husband na mahal siya. Hindi ka na magkakaanak kasi kung wala kang anak nung panahon na yun, wala kang heritage. But God gave Samuel, who is a prophet. At binigyan pa siya ng another, mga anak pa, nung inalay niya ang kanyang anak. You too, hallelujah, na may mga anak, dedicate them to the Lord. Hallelujah. Dedicate your children to the Lord. Tell the Lord, Lord, I dedicate my child to you. Hallelujah. Kahit hindi mo siya kasama ngayon, in prayer you can do it. Amen. Amen. Hallelujah. Sino dito ang may mga anak? Amen. Sabihin mo kay Lord, Lord, since you have given me a child, a son, a daughter, I dedicate them to you right now. And I pray, magiging tama ang kanilang mga landasin. Maglilingkod sila sa iyo, Panginoon, because the prayer of a mother is very powerful. Amen. Dapat kung ikaw ay nanay, nananalangin ka ng more. Hallelujah. Hindi yung sabit-sabit ka lang, no? Hindi yung marami kang mga beads, no? That's not prayer. Repeated lang yun na prayer. Yung maraming mga beads. Inuulit mo lang yung prayer na yon. Pero ang totoong panalangin ay yung galing sa puso ko talaga na binigay ng Espiritu ng Diyos. Amen. Do you pray for your children? Yes. Hallelujah. Kahit na mga pasaway pa sila, mga kapatid, kung pinadalangin mo sila, God will answer your prayer. So, one of those is, God wanted to display His glory to your family. Hallelujah. Kaya dapat ibalik mo yung altar of prayer in your family. Hindi yung altar na table na nilalagyan mo ng mga santo, kundi yung place na sama-sama kayong nananalangin. Amen. Wherein you can meet God in that prayer. Ano pa? God wanted to make you experience the money, hallelujah, the manifold, or yung napakarami, multifaceted. Hallelujah, ng mga blessings sa buhay mo, multifaceted exploration, because He wants a beautiful sanctuary. Hallelujah. Gusto kanyang pagpalain dahil nais ng Panginoon na magkaroon ng isang bahay na napakaganda.
Hallelujah. Kung hindi pinagpala ang mga nasa GLY, wala po itong church na to. Kaya ka pinagpapala ni Lord. Through your blessing, you give your tithes. Am I right? Kaya dapat nagbe-bless ka na sa Panginoon. Hallelujah, you're giving your tithes. Kasi imagine, ngayong winter, hallelujah, ang lamig sa labas. Hallelujah. But because you are part of GLY family, you can come here, hallelujah, and take your refuge. Pwede kang matulog, hallelujah. Pwede kang magkape, pwede kang kumain, pwede kang magluto, and you have a family in here. Tama ba? Imagine yourself na nandun ka na para kang palaka. Nalamig na lamig. Kung mga palaka, hindi sila nilalamig, no? Pero sa house ni Lord, you are comfortable. Naka-aircon ka during the summer. Ang init sa labas. Ang ganda ng damit mo na. Melt naman lahat ng mga ano ko, yung mga makeup mo. Tapos, ang lamig-lamig, nagtitiis ka sa labas, but you can always come into the house of God. And there's many more people who need to come to the house of God to hear the word of God. Hallelujah! Kaya prepare natin. That's why we need to discover the multifaceted na pinangako ng Panginoon na explore. Hallelujah! Nais ng Panginoon na pagpalain ka. Hindi ka lang domestic helper. Remember, Joseph is also a domestic helper in the Bible in the land of Egypt. Pero anong ginawa ni Lord sa kanya? He became the manager until the governor in Egypt. Na nung time ng famine, siya yung naging dahilan kung bakit maraming mga pagkain in that land. And you too can be Joseph, can be Daniel into the place where God have appointed you. Amen? Amen. Dream big for the Lord. Hallelujah. Explore. Mag-explore ka. Lord, bakit nandito ako sa Hong Kong? Ano yung gusto mong ipagawa sa akin, Lord? Ano yung nais mong ma-discover ko, Panginoon? So that I can display your glory. So that, Lord, makikita na nagniningning ang buhay ko at masasabi talaga ng mga tao na ako ay anak mo dahil pinagpala mo ako dahil nakikita ang glory mo sa akin, Lord. Do you want to display the glory of God? Amen. Hallelujah. Kasi kung sasabihin mong Kristiyano ka tapos hindi naman nakikita, how can you be a testimony for other people? Hallelujah. Tinatanong ako ng kapitbahay ko, naglalakad kami ng aso. Sabi niya, ang ganda sanang magbakasyon, ano? Sabi niya sa akin. Oo, sabi ko, actually uuwi ako, sabi ko sa kanya, uwi ka na naman. Sabi niya, kailan? Bukas. Sabi niya, uwi ka agad bukas. Sabi niya, papayagan ka ba ng employer mo? Sabi ko, papayagan niya ako in Jesus' name. Kaya nung umalis na ako, nang dumating na naman ako, kaya ilang araw ka ba nawala? Sabi nila sa akin, 1 week. 1 week, sabi nila sa akin, pumayag yung employer mo. Yes. Why? Because we have the glory of the Lord. Amen. And the favor of God is with us. Kayong mga pamilya nyo, pwede rin nyo rin silang dalhin dito. Pwede mo rin silang bisitahin. You can also experience na maging scholar ang anak mo. Libre na ang kanyang pag-aaral because of the glory of God. Hallelujah! Kaya hindi ka lang domestic helper. Huwag mong mamalitin ang sarili mo. Dahil anak ka ni Jesus. You can be Daniel. In the land of Babylon, nandun sila. Hallelujah! Na naglilingkod sa nakakatakot na hari. Si Nehemiah. Sabi ng Panginoon sa kanya, go back and build the wall that is broken. Helper lang si Nehemiah. Diba? Tagatikim lang siya ng wine ng hari. Ang assignment niya, papatayuin yung wall. Yun ang assignment ni Nehemiah. Amen. So sabi siguro ni Nehemiah, how, Lord? Because of the glory of God. Amen. Esther. Si Esther is a beautiful orphan. Wala siyang nanay at tatay. Pinalaki siya ng kanyang uncle na si Mordecai. Until one day, napili siya among the beauty queen of the land of Persia na kung sino ang pipiliin ng hari, siya ang magiging asawa na kapalit ng dati niyang asawa na sumuway sa kanya. Ngayon, 1 taon na pinabango. Yung si Esther, pinaganda 1 taon, kaya dapat nagpapaganda ka rin, kapatid. Hallelujah, nagpapabango ka rin. Hallelujah. Amen. So hanggang one day, siya ang pinili. Why? Dahil siya ang kakaiba. Ganun ang nagdi-display ng glory ni Lord. That's why you don't settle for less. Hindi lahat ng opportunity ay para sa'yo. Kasi baka may mga scam na mga dumarating. Be careful. Hindi lahat ay, katulad halimbawa, may mga nakita kang maganda.
Hindi lahat ng maganda yung fruit, maganda yon. Amen. Pero sabi ni Lord sa kanila, do not eat of it. Pero anong nangyari? Totoo ba? Sabi ng kaaway. Parang tingin mo, parang, ang ganda dito, parang para sa akin. If the Lord told you no, then no. Amen. Obey. Faith plus obedience equals blessing. Amen. Hallelujah. And why God wants you to experience this multifaceted exploration? Because in this season, the church is moving in the supernatural where people will come and be healed and experience the miracle. Amen. Amen. Sino dito ang kailangan ng miracle? Amen. Amen. Dapat yung ikaw ang pinaka-excited kung kailangan mo ng miracle. Amen. I need a miracle for my family. And I know that God can give it. No matter what. Kahit anong pinipresenta ng kaaway, sabihin mo, kung sinabi ng Diyos, Amen, na healed ka, kahit anong sakit pa yan, you are healed. Amen. Kahit anong sabi ng kaaway na ikaw ay may sakit, kung sinabi ni Lord that by my stripes I'm healed and by your wounds, you are completely set free, then take it. Hallelujah in faith. Hallelujah. Kung sinabi ni Lord na ikaw ay mayaman kay Kristo, kahit $5 na lang ang naiwan, mayaman ka, kapatid. Hallelujah. Kaya dapat, kailangan makita mo ang sarili mo during the time of explore, na anak ka talaga ni Lord, na kabilang ka, na makakaranas ng multifaceted aspect of His glory. Mag-explore ka. Go deeper. Go deeper into the Word of God. Hallelujah. Marami kang makikita doon sa... Naalala ko yung tatay ko, yung papa ko, nung nagsasaka siya, hanggang ngayon naman magsasaka kami. So, yung ilog namin, pag mababaw, naglalagay siya ng net. Ang mga nahuhuli doon, yung maliliit na shrimp, maliliit na mga isda, mga crabs na maliliit, mga ganon. Pero, kung ikaw naman ay pupunta sa medyo mas malalim, mas lumalaki yung mga nahuhuli mo. Pag malalim na, dambuhalang isda yung mahuhuli mo. Same true in the kingdom of God. Go deeper. Amen? Do not settle in the ankle deep na kung dati nag-prayer ka, bless me Lord. Amen. Tulog ka na. No, you have to search the Word of God and what God is saying every day because every day God is speaking to you. Amen? Sino dito ang may Bible? Amen. Yun talagang Bible na hindi sa yung cellphone. Kasi alam nyo, pag naka-open ang data nyo, maya-maya, gano'n. Kung love life yan, na biglang nagpakita, mamaya na Lord, tingnan ko muna yung message ng aking love life. Gano'n. Di sasagutin mo rin. Tama ba? Hanggang humaba na ng humaba ang iyong usapan, nakalimutan mo na ang iyong devotion. Amen. It's better for you to have the scripture. O kaya naman separate yung iPad, mga ganon, or in your computer. So it's time to go deeper into the Lord. In the deeper level, in the realm. Pumatakpak na kayo, mga excited pa kayo. Why does God want us to experience the multifaceted exploration? Nais ng Panginoon na maranasan mo. Why? Because you will be history makers and lead takers. Amen. Hindi nila na-get yun? Amen. Maraming mga lugaw doon, don't worry. Amen. Magbubusog kayo mamaya. Amen. Kasi men shall not live, do not live by bread alone, but in every word that comes out from the mouth of God. Ang salita ng Diyos can produce blessing. Pag kinain mo ang pagkain natin, mamaya lalakas ka ng konti, mamaya magugutom ka na naman. But the Word of God can produce multifaceted blessing, glory of the Lord. Kaya kailangan na excited ka lagi sa salita ng Panginoon. You see? Amen, yung boses ko, ganun. Pero I need to share it to you. Why? Because God wants us to display His glory in this season. That we can be the lead takers, the change makers, the history makers. Amen. Maaring pagdating ng araw, kapitana ka. Maaring pagdating ng araw, ikaw ay wife. That you can be the best wife. The best, alam nyo, ang tingin kasi ng mga wife na iba, anong trabaho mo? Sa bahay lang ako. What? Hindi ka lang sa bahay. Ang daming trabaho ng nanay. Amen. Di ba ikaw yung teacher? Ikaw yung unang-unang tutor. Amen. Ikaw yung unang nagdidisiplina. Ang daming trabaho ng nanay. You can be the best mother. Amen. Hallelujah. That God wants you to be. You can be the best na businesswoman that God wants you to be. You can be the best dancer in the kingdom
kingdom of God. Hallelujah. Because your gift will present you into the front of the kings. Yung nangyari sa anak ni Sister Jen, dati, sa parada lang siya tumutugtog ng, yung tawag doon, yung turotot. Hindi turotot na pang New Year. Saxophone sa parada. Yung pag may patay, merong birthday, gano'n. Pero, yung kanyang gift na yon ang nagdala sa kanya na maging scholar. Amen. Why? Because the gift of God will bring you to the kings. Amen? It will bring you favor. Kayo yung pagsasayaw mo in the kingdom of God, galingan mo kapatid. Yung pagkanta mo, yung pagtugtog mo, galingan mo kapatid. Because in that way, hallelujah, unang-una mag-glorify si Lord. Pangalawa, makikita ng maraming tao ang glory ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Dati naglilid ka, takot na takot ka. Nagbibideo ka, kung ano-ano lang yung binibideo mo. Pero dahil maganda ang yung content, hallelujah, it's about the content. Diba? Kung ano-ano lang yung binibideo mo at hindi maganda, hindi interesado ang tao. But if you have a content, interesado ang tao sa'yo. They will come and follow you. Amen. It's not all about the content. It's about the message of God. Hallelujah. Kaya dapat mag-explore po tayo. Huwag po nating hayaan na lumagpas ang panahon na ito na hindi natin nararanasan ng explore. Araw-araw merong sinasabi ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Amen. Sige kayo, ayun yung makinig, dadagdagan ko pa. Hallelujah. So, faith, obedience equals blessings, and of course, you need to have a sanctified life, a holy life. Kailangan piliin mo ang Panginoon. Because, hallelujah, when you have a sanctified life, decisions can be right. Amen. Tama yung mga decision mo pag matuwid ang buhay mo. Pero pag hindi matuwid ang buhay mo, mali-mali ang mga decision mo sa buhay at kung ano-anong kasalanan ang lumalapit sa'yo. So, continually be connected to God because you cannot be independent of the glory. Hindi mo mararanasan ang glory kung hindi ka lalapit sa King of Glory. Kaya tama yung kanta natin kanina. Kung separated ka sa King of Glory, hindi mo siya mararanasan. Amen? Hallelujah. As conclusion, amen, as we explore, God will reveal to us the unsearchable riches of Christ dahil napakayaman natin kay Kristo Jesus. Amen? Hindi pa natin nararanasan yung mga bagay na gusto pa niyang gawin sa buhay natin. Sabihin mo sa katabi mo, marami pa. Amen. Sabihin mo sa sarili mo, marami pa. Amen. Marami pang unsearchable na gusto ipa-explore sa'yo ng Panginoon. The multifaceted exploration, you have to do it. Let us all stand. Hallelujah. Can we sing a song to the Lord? Hallelujah. 1,000 generations falling down in worship. Worship Him. Hallelujah. Come on, let's sing to the Lord and give glory unto the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you for your goodness, oh God. Hallelujah. Oh, Rabaya Shekarayandi. Thank you for your presence, oh God. Hallelujah. 1,000 generations falling down. Yes, come on, sing to the Lord. Sing a song of ages to the Lamb. Hallelujah. And all who will believe.
Christ. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Always be holy, holy forever. Lord, hallelujah. We are ready, oh God, hallelujah, to experience this manifold, multifaceted, oh God, hallelujah, season that you have opened for us. Thank you for the open door. You said in Revelation 3 verse 8 that you have opened the door for us that no one can shut. And whatever you have closed, no one can open. Therefore, we believe that the door is open, oh God, for us to explore. And all what is inside the door belongs to all of us. We will experience, oh God, your glory, the multifaceted, multidimensional, oh God, greater glory that will be displayed, oh God, upon the church, oh God. Many testimonies, Lord, will be testified, oh God, in this pulpit. Lord, many people will hear, oh God, because you have given, oh God, many testimonies of breakthrough to all your people. Lord, everyone, oh God, who are desiring, oh God, who embrace, Panginoon, this, Lord, declaration, let it happen. Because you said into your word, it is according to how you believe. We believe with all our heart. Oh God, we believe with all our heart that this is our season, oh God, to launch into the deep for a great catch, oh God. This is the season where you will make all your people lead takers, history makers, change makers, oh God, for your glory. And you want your church, oh God, just like how you have said in Haggai, oh God, that the glory of the latter shall be greater than the former. Panginoon, kung gaano kaganda ang ginawa mo sa amin, Panginoon, nung nakaraan, mas gagandahan mo pa, Panginoon. Ngayon, at sa aming hinaharap, O God. Therefore, today we surrender our humble ourselves before you, because without you, we cannot do anything. Our King of Glory, we wanted always to come, be connected, O God, to you, to abide always in the shadow of your wings, to abide in your presence, because without you, we cannot do anything, O God. Lord, it started today that your people who heard and embraced your message will experience a miracle in Jesus' name. That all, God, on coming Sunday, they will testify, O God, that your word have manifested unto them. You said into your word that your life abide in Christ, and let the word abide in you, that whatever you ask for, He will give it in His name. Father, we thank you, O God. Hallelujah. Even our family, we surrender them unto you. Lord, bless them today. Whatever they're going through, we declare breakthrough, miracles, and blessings. We declare King of Glory be upon them. Even those who are listening online, reach them, O God, that whatever they're going through, they will experience, O God, the multifaceted dimensions of exploration, O God, in this season. Maraming salamat, O God. And thank you, God, for the worshipers who surrendered their life, O God, today. Anoint them, O God. Give the prophetic mantle of worship. Anoint them to break the yoke of bondage. That whenever they lead people to worship, they wouldn't be the kind of people before, but the anointed ones, O God. Hallelujah. Who will lead people to your presence, to your glory. Shandarawakan.